Good day everyone, my name is Haris Kalinawan, base Crimto, section of Foxtrot. My instructor is Rimar John Yamba. Subject C8, Non-Institutional Correction. I'm going to discuss what is probation process system. So una, sugdan ginato sa sinugdanan, no? So desir magsugod ang tanan, i-define sa nato unsang probation, no? Unsay naa niya o unsay ang definition, no? So based on the old definition, o karaang balaod or the PD 968 Presidential Decree 968, no, ang definition nato sa provision sa una, a disposition under which a defendant after conviction and sentence is released subject to conditions imposed by the trial court and to the supervision of a probation officer. So mato siya ang definition sa PD 968. So kung ibase nato sa bagong balaod, so siyempre ang present, so samtang karong panahon ingana based on the new definition o sa RA, Republic Act 10707, ang definition sa provision sa based sa bagong balaod, a privilege granted by the state under which a defendant after conviction of and sentence is released subject to conditions imposed by trial court and to the supervision of a probation officer. So buti pasabot ana sa katong bagong balaod, matawag na siyang privilege kay ngano mapili ra ang mga tawo ani. So dili ang pwede magarantiya ang sa ka-detainee, no? Sa ka-accused or defendant. So kinahanglan para mag-granted ka ng provision nga program, convicted na ka or buta sabot anong convicted, gihatagan na ka og final judgment. Mo nang gitawag nato sa pagkahuman sa hukom, gihatagan na kag sentensya kung pila ka tuig yung reserve na sentensya sa prisuhan. So sa pamaagi ani, ang pamaagi nato ani maghatag og example, no? Nausa ka convicted person. Example, si Juan, no? Convicted person. Convicted, which means buti pasabot anak niya ang convicted, gihatagan na siya og final judgment or sentensya gikan sa korte, no? Buti pasabot na siya, guilty siya sa iyang gibuhat nga krimen, no? So kung gihatagan man siya sentensya, so naginay adlaw or tuig na kinahanglan niya i-serve sa prisuhan. So kay for example, nasa 6 years nga gihatag gikan sa korte nga sentensya. So mo na yang i-serve, no? Mo na ang i-serve ni Juan. So base dito sa RA 10707, no? Qualified ang not exceeding 6 years, no? Maximum imprisonment of 6 years, no? Subot pasabot ana si Juan qualified siya para mo apply og probation. Kay 6 years naman wa man nilapas og 6 ka tuig ang iyang sentensya, no? So kay qualified man siya, no? Pwede siya ma-apply probation. So na rin gitawag nga 15 days nga reglementary period. So sa panahon sa gikan sa paghatag og sentensya sa iya or final judgment, pagkahuman sa hukom, gihatagan din sa sulod sa 15 ka adlaw, pwede siya mag-apply og probation, no? So dito kani apply mag probation si Juan, na din gitawag nga provisional remedies. So una, new trial. Ikaduha, reconsideration. Katulo, appeal. Kaupat, probation. So, ang iskutan nato di is probation man. So, largo ta sa probation. Sa application dito sa trial court. So, kung nisabit man siya, nasay yang sentensya masuspended sa or dili mapadayon. No? So, nasay duha ka agihan. Duha yang mamaagi para maka-apply siya og probation. Pinakauna, bail. No? Bail. What is bail? No? Or piyansa. No? Mo na siya ang gamiton ni Juan nga pamaagi sa kantidad sa kwarta or property nga yang isa dito sa korte sa panahon sa ipatawag siya nga nay hearing, ipatawag siya sa hearing nga na nagpamatuod to nga iyang saad nga mobalik siya kay iya tong balikan kay siyempre kantidad gina ni sa kwarta di na pwede nga kuan pasagdan na lang nimo. So ikaduha, recognizance. Usa ka eksampulan is ang mga politician, no? Politician, governors,
mayor, kapitan ug uban pa, no? Mga trabahante sa gobyerno. Kana sila, pwede na sila gamiton or irepresenta kanila para sa panahon sa pagpatawag, kadto sila nagsaad sila nga sa panahon sa pagpatawag sa korte kung naay hearing, isaad nila nga dalon si Juan dito sa korte kung naay hearing nga may tabo, no? So kay mo to, depende ra sa kang Juan kung unsang gamiton, bail or recognizance. So pagkauman din ana, largo na rin sa prosecutor, no? Kadto yang form or pag-submit sa application dito sa trial court, largo din ka prosecutor para maghatag siya komento, i-examine niya kung qualified ba gid ni si Juan para mag-apply ng probation, no? Kung musunod ba niya sa condition nga ihatag ni probation officer ngana. So maghatag siya within 10 days ang prosecutor, no? Maghatag siya komento within 10 days matud pa sa iyang probation application. So pagkaduha, ipasa din ni prosecutor dito sa kang trial court, no? Tapos i-notify niya iyang concern sa PO. So magbuhat din siya or maghatag siya referral order dito kang probation office or CPPO, Chief Probation and Parole Officer, no? So pagkamanana, mag-examine ni probation office dito sa kuan, hatag nga application form ni petitioner, no? Si probation office or CPPO, Chief Probation and Parole Officer, no? Magpadala din na siya og investigating officer or IO, no? Ang probation office or CPPO magdelegate og investigating officer na magkandak og post-sentence investigation within 60 days, no? Within 5 days for initial interview. If dili magpakita within 72 hours si petitioner, mahimo siyang absconding petitioner. Absconding petitioner, buti pa sabot ana nga kadto si petitioner or si Juan, no? Si petitioner mo na siya ang nag-apply para sa probation, no? So kana si petitioner na wala siya nituman sa kondisyon nga gihatag ni investigating officer, no? Para nang wala siya ni tunga, wa siya ni sipot sulod sa 72 hours, no? Sa pagkandak siya og initial interview. So natin mga proseso nga agihan. Ang proseso nga agihan ni investigating officer matod pa kay petitioner. Si petitioner dagan sa mga pirmahan nga papilis, no? Usa na diri ang waiver cam authorization, no? Or PPA form 2, no? Mao na siya ang katungod sa PPA or ang probation office na mag-secure sa tanang mga detalye or information gikan kang petitioner, no? Sa pagkauman sa tanan nga pagkalap sa mga detalye gikan kang petitioner, pirmahan din to ni petitioner, no? So sa pagkandak sa kuan initial interview, ang probation officer or ang CPPO kinahanglan niya si petitioner nga mahuman po niya ug mapirmahan ang post-sentence investigation worksheet or PPA form 1, no? As well as, no, PPA form 2. Si IO dayon or si investigating officer magkandak po siya og further investigation based on the information contained therein, no? Kuan niya basihan niya kung tugma ba ang tanan detalye, no? Tapos diri din ang sunod nga information. Gitawag nato siya nga collateral information. So what is full-blown courtesy investigation? So for example, kato si Juan, no? Guilty man to siya, no? Taga Manila siya, no? Manila siya nagpuyo for 30 years, no? Pero ang krimen diri niya nabuhat sa San Francisco. So si probation office magpadala din siya og investigating officer or manawag siya dito sa probation office sa Manila, no? Para makakalap sila detalye kung unsa jud ang kinaiyan ni Juan dito sa Manila, unsa yung mga binuhatan, mga anak, kung nabay nabuhat nga krimen o uban pa, unsa yung mga specific information, no? So sunod dayon naputay gitawag nga partial courtesy investigation
So diri ni siya ang mapangutana ni sa kuan ang mga detalye gikan kung basihan na to ang partial courtesy investigation, ang mga pangutano na ni ang katong na direct or personal knowledge sa petitioner, no? Kanang mga duol sa iyaha para ng membro sa ilang pamilya, no? Ilang mga parente, pwede po ng barangay officials o pati kanang mga tao nga way labot siya ha, no? Pwede na pangutanon ni investigating officer. So pagkauman sa tanan proseso nga nabuhat ni kuan investigating officer within 60 days, no, gikan sa post sentence investigation, no, within 60 days, within 5 days na pud sa initial interview, no. So na po sa waiver camp authorization, collateral information na dito nasulod ang full-blown courtesy investigation o partial courtesy investigation. So ang sa kanito buka nato nga proseso, ang tawag ni ato is PSIR, no, post sentence investigation report. Mo tong gamiton ni investigating officer tapos isubmit niya sa trial court. So ang katong PSIR or post sentence investigation report ipasa to ni investigating officer kang trial court. So dito na matawag ang recommendatory in nature. So mo gyud siya ang basihan kung qualified ba gid si Juan para mag-apply og probation, no? So pagpasa gipasa na ni investigating officer ang PSIR. So dito na dayon ang decision making, no? So kanapasa naman ni investigating officer ang kuan PSIR, ang korte dayon mag-decide na siya within 15 days, no? Kung ma-deny man gani siya or dili mo sugot ang korte nga kung dili mo sugot ang korte nga qualified bagid siya or pwede siyang anang probation system, no, i-serve niya ang sentensya, no, dito siya magserbisyo siya ang sentensya sulod sa prisuhan kay wala siya gitugutan sa korte if kung ma-deny siya, no. So kung granted siya, mabalik ang iyang statutory right. Kung gitugutan siya sa korte, mabalik ang statutory right. So statutory right mo na siya ang kuan political rights, no, civil rights, no, na kay katungod para moboto nga na. So pagkahuman dayon, ang court mag-issue din siya og probation order. So what is probation order? So mo na siyang order of the trial court granting probation, no. Mo na siya ang sugo, no, nga gitugutan niya si Juan para maka-apply na siya og probation or granted na siya para mahimong probationer, no. So ang tawag anang kuan probationer mo na siya ang a person who is placed under probation, no, qualified na siya or granted. Kaya nabalik naman ang statutory right ni Juan, mag-issue din og probation order ang korte, no, para kay Juan. So si probationer na imando siya nga gihatag sa korte, no, og napoy kondisyon ang gihatag sa iya ang probation officer. So ang probationer nga si Juan kay di ba granted naman siya, gitugutan na siya sa korte nga mo-apply probation, no. Ang tawag siya probationer na. So ang probationer nga si Juan magkinahanglan niya mag-report within 72 hours gikan sa pagdawat niya atong probation order, no. Tapos mo report sa kang probation officer, no. So pananglitan kung di siya mo report, no, inganing kapahinungdan niya, need niya kinahanglan niya mag-report within 72 hours. If wala, ang korte mag-issue og violation report, no. Kasi siyempre gihatagan siya 72 hours tapos wala siya nituman, no, wala siya nisunod. So ang korte mag-issue din og violation report. Tapos matawag na din siya og absconding probationer. Kay parehagain na ang usa ka petitioner wala siya ni subay, no, wala siya nituman atong within 72 hours sa pagkandak siya initial interview or katong post sentence investigation, matawag din siya absconding petitioner kay wala siya ni subay or wala siya nituman nga mo report siya within 72 hours. Ug diri ka sa absconding probationer, no, maor gyapon wala gyapon sa nituman sa kondisyon nga gihatag ni probation officer nga mo report siya within 72 hours, no. Kay wala man na report, ang mahimo niya is mahimo siya absconding probationer, no.
Unya ang probation officer mag-conduct og field inquiry within 5 days. So diha na dayon maghatag na din og warrant of arrest, no? What is warrant of arrest? So what is warrant of arrest? So i-define sa nato no kung unsa ang warrant of arrest. Warrant of arrest is an order in writing issued in the name of the people of the Philippines, signed by a judge and directed to a peace officer, no? Commanding him to arrest the person designated and take him into custody in the law in order that he may be bound to answer for the commission of an offense, no? So mao na ang definition sa warrant of arrest. Tungod sa pag-violate ni probationer sa iyang condition nga gihatag ni probation officer, no? Mabalik siya sa presyuhan. Tapos yung original nga sentence nga 6 years dito na niya i-serve yung sentensya sa presyuhan. So kung pananglitan, ni-report siya, nituman siya sa kondisyon nga gihatag ni probation officer, no? Na din matawag nato nga initial supervision or upon reporting, no? Kay nituman man siya, na din siya gitawag nga mandatory 72 hours to report sa probation officer, no? Tapos mag-report siya ang probation officer once a month. So kay naman ta sa application of probation, no? Process, dire po to sa violation of probation condition. So ang isgutan nila talaga ang original sentence ni Juan, which is 6 years. Di ba 6 years to itong example gina? Mato ang gibasyan nato. So kay violation naman po itong isgutan. So dire ang wala pagsunod, violation. Wala ni mo gituman ang mga kasunduan, no? Wala ka ni subay or ni simangka. So diri ang base na po nato ang mga gilabag ni probationer sa usa ka kondisyon nga ginahatag or gihatag ni probation officer, no? So usa na diri ang informant mag-report sa probation office. So ang informant, no, from the word informant, kanang informant mo na siya mga tao nga gahatag og kuan mga details or information nga naay kapalit, no? Dili ni sila libre or voluntary ilang paghatag og information. So kani, di ba ang informant naghatag report sa probation office? So nay mga allegation dito, no? From the word allegation, no? Nay mga panangil sa usa ka tao, no? Nga na daw mga binuhatan nga dili maayo, no? So ang allegation ato, for example, ang allegation nga nabuhat ni probationer daw ang mga kondisyon nga nalabag niya, tapos ang gihatag nga kondisyon ni probation officer, which is ang pag-adto sa buringan, sa sabungan or sa gambling places, no, di ba? So dito ang informant, di ba, ni-report na din sa dito sa probation office. Tapos ang supervising probation officer, nakabalo man siya nga namin nagdala siya og mga information or details, no, about sa pag-violate ni probationer sa mga kondisyon, no? So mag-conduct dayon si supervising probation officer og fact-finding investigation, no? Unsay purpose na? For veracity and truthfulness, para makabalo siya sa kinatibuk-an kung unsa gid katinuod ang mga allegations nga giparatang, no? Or gipasamangil kang probationer nga si Juan. So pagkauman nato, nag-conduct naman sa fact-finding investigation. So si SPO na po o sa supervising probation, mag-prepare din siya og violation report, no? So ang violation report i-report din na sa CPPO or Chief Probation and Parole Officer. Tapos i-approve dayon na ni CPPO. So pagkauman og approve, ilargo din niya sa trial court. So kay dito nahibaw-an naman gid nga kuan, may mga binuhatan nga di maayo si kuan or nalabag niyang kondisyon ni probation officer, no? Wala nituman ang probationer, largo din sila sa summary hearing, no? So unsa may mga pamaagi ni kuan probationer, nasa Miranda rights dia, no? Naga ba si madawatan. So kay siyempre na ba sa statutory rights, no? Mabalik to iyang tanan condition, no? Si probationer nasa katungod para ma-inform, no, kung anong dakpon na po na siya or para sa hearing nga na, or may post bail, di ba? Pwede siya magkuan, magpiyansa na po, gamit na po sa
usa ka kantidad sa kwarta, no? Tapos right to counsel, no? Napod siya katungon para mamili siya, no? Og iyang lawyer. Tapos kung sa state embassy yan, represented by prosecuting officer, no? Na magrepresentar sa iyaha. So pagkaman na to, nala din sila sa trial court. Kay para maghusay na po sila. So nasa tulo ka padulngan. Continuance, revocation, and modification. So mag-una ta sa continuance. Kung ang decision ng trial court, ipadayon, continuance, no? Pag continuance, ang korte kay tugutan niya si Juan nga magpadayon sa iyang probation nga programa, no? Imbis na magbayad siya, no? Or mag-serve sa iyang sentensya sa presuhan, ipadayon niya ang probation program nga ina iyang nasugdan, di ba? Kung revocation sab, so revocation ambot pasabot ana, iserbisyo na po niya ang sentensya balik dito sa presuhan sulod sa 6 ka tuig. Serve original sentence in jail or prison, no? 6 ka tuig na po iyang serbisyohan kung revocation. Kay example na to, di ba? Mo gitong original sentence niya 6 years. So balik na po ta. Kung diri na po ta sa modification, not appealable but correctable by certiorari, no? So what is certiorari? It's a type of petition para ibasura sa higher court ang or i-examine nila or studyhan otro ang decision or resolution nga gihimo sa lower courts, no? So kano sa man ma-modify ang conditions para sa probationer anytime during supervision, after summary hearing, di ba? Na summary hearing nga may tabo aday sir kamo sa trial court, magpasaka to yang concern to diyan maagit sa Miranda rights, no? Right to be informed, may post bail or right to counsel. Tapos pagkamalan ato upon application, ang ikatulo din upon application by probation officer or probationer himself. So mao na siya ang process sa violation of probation condition. So kay naman ta sa probation, tapos sa violation of probation condition, dire po sa termination of probation. So i-define sa nato unsa ang termination of probation. So ang termination of probation mo na siya ang final report nga gi-submit sa PO or probation officer dito sa trial court before ang expiration sa probation of period. So natay duha ka probation of period, di ba? Nga pwede ihatag sa probationer. So ang una nga period which is ang not more than 1 year, not exceeding 2 years, no? Dili siya molapas og duha ka tuig, no? So ang ikaduha nga period more than 1 year but less than 6 years. So dili siya molapas og 6 ka tuig, no? Magdepende ra sa court kung unsa or pila nga period ang ihatag niya sa usa ka probationer, no? So kano sa day makahatag or kano sa mag-apply or maghatag og termination order, no? So diri sa bag-o nga balaod or base nato sa Republic Act 10707, 5 days before ma-expire ang period sa usa ka probationer, no? Dito niya ibase, no? 5 days before ang expiration sa usa ka period sa probationer. So kung sa old nga balaod or sa PD 968, Presidential Decree 968, no? 30 days before ang expiration sa usa ka period sa probationer, no? Ang final report is also called termination report, no? So di ba ang final report bisaka naman ni probation officer dito sa trial court. So ang trial court mag-issue din siya og termination order, no? So ang termination order mo ang purpose ani sa termination order kay mabalik ang tanan civil and political rights sa nawala og masuspend o extinguish ang iyang criminal liability, no? So mo na purpose sa termination order. Tapos sa probation office, unyang probation office po ni i-close na ang iyang kaso, no? Ipuso na niya o i-archive ang tanang record sa probation. Kay base pa dito sa sa disqualified nga application, no? Once ka maka-apply na kag probation nga program,
tapos makabuhi na ka or makalaya na ka sa imong sentensya, no? Tapos sunod makakommit na po ka crime, tapos gusto na po ka mo-apply probation, dili na siya pwede, no? Base sa balaod sa Republic Act 10707. So mao to guys, daghang salamat sa pagpaminaw sa pag-discuss nako sa the probation process system, no? Gikan sa probation, the violation of condition of probation, tapos sa termination of probation. So mao to guys, daghang salamat ug amping mo kanunay. God bless.